Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Namumutla't nanginginig pa rin si Courtney kahit mahigit 1 oras nang lumipas mula nang makabalik sila sa mansyon. Bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay umaangal sa sakit dahil sa pagbaliktad ng sasakyan nila kanina. Pero mas nangibabaw ang takot niya para sa kapakanan ni Sol kaysa sa kanyang sarili. Nasa pintuan siya ng silid nito. Mula roon ay naririnig niya ang tinig ng mga kapatid at tiyuhin nito. Nag-uusap-usap ang mga iyon tungkol sa susunod na hakbang na gagawin ngayong alam na ng mga ito na isang vampirang ina na magkakapatid. Kinukontra ni Samuel ang ideyang kunin si Amelia mula sa lalaking tumutugis din sa kanya. Baka may kinalaman sila ng lalaking iyon sa pagnanakaw sa mommy, giit nito. Baka may balak sila na mag-isang muli ng kapangyarihan. Kailangan natin maging mapagmatsyag. Sa isang punto ay halos nagsisigawan ng mga ito. Muling bumaba tumaas ang boses ng mga ito. Paulit-ulit iyon hanggang sa napagod na siya sa kakapakinig at umupo na lang siya sa sahig habang naghihintay ng balita tungkol kay Sol. Pinuntahan kita sa iyong silid pero wala ka roon. Naisip ko na baka narito ka, sabi ni Susan na hindi niya namalaya na kalapit na pala sa kanya. Naghihintay ako sa balita kay Sol. Hindi ka dapat mag-alala sa kanya. Mabilis siyang gagaling dahil idinikit na ulit ang nabali niya mga buto. Tingnan mo, bukas ay nakatayo na siya na parang wala nangyari. Sigurado ho kayo? Mas nag-aalala ako sa mga sugat mo, Courtney. Paano mo na naman ba maipaliliwanag sa ama mo ang mga iyan? Hindi siya nakasagot. Magpahinga ka na, Courtney. Gusto ko lang ho siyang makita para alam kong okay na nga siya, sabi niya sa nanginginig na tinig. Saka bumukas ang pinto ng silid. Nakatingin sa kanya ang 3 lalaki nagtatalo roon kanina pa. Unang ngumiti si Badong sa kanya. Nakalimutan namin na baka naghihintay ka rito at nag-aalala. Pasensya ka na, Courtney. Sanay kasi kami na kusang gumagaling at wala nag-aalala sa kapakanan namin, sabi naman ni Samuel sa halos walang emosyong tinig. Maayos ng kalagayan ni Solomon, iha, sabi ni Don Anselmo. Bakit hindi ka nalang magpahinga? Dapat ni nasa ospital ka rin tulad ng kaibigan mong si Misty. Pwede ko ho bang makita si Sol? Sige, iha. Dispensa at hindi agad kami nakalabas. Thank you ho. Naglakad na siya papasok sa silid. Pagpasok niya ay sumara iyon sa likuran niya. Tumakbo siya sa kinahihingaan ni Sol. Natutup niya ang kanyang bibig na makitang hitsura nito. Sobrang putla ng balat nito. Kulay, talong ang maraming bahagi ng katawan nito. At may bakal sa likod nito kung saan nakataling itaas na parte ng katawan para hindi nito maikilos ang mga nabaling buto at hindi iyon mawala sa pwesto habang naghihilom. Napaiyak siya sa kalagayan nito. Saka nakakapanlumong kondisyon nito ay paano hindi nag-aalala sina Don Anselmo at mga kapatid nito rito. Nang kumalma siya at tumigil sa pag-iyak ay sa kanya hinawakan si Sol. Muli na naman siyang napaiyak. Mabuti na lang at hindi ito nagising sa kakaatungan niya. Ako may kasalanan nito na sa loob niya. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nangyari ang gulong ito. Nagkakagulo magkakapatid dahil nagagalit si Samuel sa ina nito sa pananakit niyon kay Sol. At nangyari iyon dahil ipinagtanggol siya ni Sol. Napakagatlabi siya. Kung hindi siya titigilan ng lalaking vampirong obsessed daw sa kanya, tiyak na lalo pang lalala ang sitwasyon. Ayaw niya madamay si Sol. Ayaw niya masaktan na naman ito. Mas nanaisin niya huwag na lang ito makita kaysa kapilingan niya ito. Pero ganoon naman ang dinaranas nito ng dahil sa kanya. At paano si Amelia? Natitiyak niya hindi papayagan ni Sol ang babaeng iyon na makatapak sa Villabagon. Lalo pat alam na nilang lahat na asawa ito ng lalaking humahabol sa kanya. Nagulo ang buong pamilya ni Sol dahil sa lalaking iyon na siya naman ang talagang puntirya. Napapikit siya ng mariin. Kailangan ba niya lumayo kay Sol? Kaya ba niya lumayo dito? Kaya ba niya mabuhay nang wala ito? Napangiwi siya. Kung aalis siya, alam niya maiiwan niya dito ang kanyang puso. Kapag nangyari iyon, ay hindi na niya makakayanang umibig pang muli. Sayang nga lang,
at kaunti ang alaalang nabuo at naipon nila sa maikling panahon ng kanilang pagmamahalan. Kung kayang gawin ng babaeng iyon kay Sol ang ginawa nito, tiyak na mas malakas ang kapangyarihan at lakas ng asawa nito. Hindi yata niya maaatim na tuluyang mamatay si Sol sa kakaprotekta nito sa kanya. Napaiyak na naman siya. Gusto niya itong yakapin at paghahalikan, pero baka magising ito at magambala ang pagpapahinga nito. Mahirap, pero batid niyang tama magiging desisyon niya. Iiwan niya si Sol para sa kaligtasan nito. Tinignan niya na matagal ang mukha nito bago siya tumalikod at lumabas na ng silid. Wala na sina Don Anselmo at ang mga kapatid ni Sol sa labas. Binaybay na niya ang daan patungo sa kanyang silid sa sleeping quarters ng kanyang ama. Kinuha niya ang bag na ginagamit niya sa archaeological site at saka inilabas ang standard tools na laman niyon. Naglagay siya roon ng ilang pirasong damit. Inilagay rin niya roon ang passport niya at ibang mahahalaga dokumento at ID, pati ang perang ipinadala sa kanya noon ng kanyang ina. Bukas na bukas ay aalis na siya. Natatakot na siyang manatili ng isang araw roon dahil baka may gulo na namang mangyari at mapahamak na ng tuluyan si Sol o sino man sa mga taong nakapaligid dito. Mas mabuti na rin siguro na huwag na lang siya magpaalam dito. Galit na si Pasiano sa pagkakaupo niya sa kanyang paboritong silya sa cottage na inookupan nila ni Francesca. Hindi na ito bumalik mula nang umalis ito na nagdaang gabi. Kung kailan niya ito kailangan, saka pa ito umalis. Naiinis na napatitig siya sa kisame ng napakaliit na silid na iyon. Ang totoo ay hindi niya alam kung anong gagawin. Mula na makita niya si Courtney, hindi na niya ito nakalimutan. Nabuhay ang isang pagnanasang higit pa sa nadarama niya kaysa kay Francesca. Nakalimutan na niya ang tunay na pakay nila ni Francesca sa bayang iyon dahil mas kailangan na niya makuha ang babaeng iyon kaysa sa mga kalabang madali na magagapi dahil sa kahinaan ng mga ito. Malaki alamang niya kung ikukumpara kina Giovanni at Renzon. 100 taon siya nakapag-ipon ng lakas. Hindi rin niya nararamdaman na buhay ang mga ito kaya hindi na niya gaanong binibigyan ng pansin ang paghahanap sa mga ito. Ang rumaragas ng pagnanasa niya kay Courtney ang nangingibabaw sa sistema niya ngayon. Noon pa man, ay malaking bahagi na ng buhay niya ang mga babae. Kaya nga na napadpad sila sa Pilipinas noon mula sa pagtakas nila sa Estados Unidos. Pagkakita niya kay Francesca, ipinagnasaan na agad niya ito. Kahit pabuntis ito noon, ay kasalukuyan nanganganak, kinaladkad niya ito dahil nais niya itong angkinin. Sobra-sobra din naman ang isenerbisyo nito sa kanya. Matalino ito at ito ang nagpaplano, nag-iisip at gumagawa ng lahat para sa kanilang dalawa. Kaya nga hinihintay niya itong bumalik na nagdaang gabi pa ay dahil sa gusto niya itong tanungin kung anong dapat niyang gawin kay Courtney. Sanay siya na nakukuha ang lahat ng babae na gugustuhan niya, pero nahihirapan siya kay Courtney dahil sa proteksyon ng lalaking nauna nang umangkin dito. Ngunit hindi siya papayag na hindi maangkin ito. Tinawag niya ito gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan pero nakapanlaban ito at hindi nito nagawang kalimutan ng Solomon na iyon. Nang bigla ito nawala ng ilang araw ay hindi niya alam kung saan at paano ito hahanapin. Hindi siya makapagtanong kay Francesca kung ano ang dapat niyang gawin para masundan ang babae. Selos na selos si Francesca dahil sa sinabi niyang gusto niya maging asawa si Courtney. Araw-araw, lalo lumalaki ang pagnanasa niya kay Courtney. Ngunit hindi siya makapagdesisyon kapag wala si Francesca. Nalaman niya na nagbalik na si Courtney ilang araw na nakararaan, pero hindi na siya makapasok sa hacienda at sa archaeological site. Hindi na siya makatiis ngayon. Kailangan niyang humingi ng payo kay Francesca. Pero saka naman ito nawala. Nakaramdam na naman siya ng galit dala na matinding pagnanasa kay Courtney. Kailangan niya si Francesca para makuha ito. Pero kahit wala si Francesca, kukunin pa rin niya si Courtney kahit na ano mangyari. Pati ang langit ay nakikisama sa nararamdaman ko. Mapaklang na isaloob ni Courtney habang nakaupo siya sa waiting area ng port sa Calapan City. Tatawid siya ng dagat patungo sa Batangas bago makarating sa Maynila. Pagdating doon ay dadiretso na siya sa airport. Umaasa siya na makakalusot siya bilang chance passenger pabalik sa Amerika. Wala siyang planong ipaalam sa kanyang ina kung nasaan siya. Hindi rin muna siya mag-e-enroll dahil kailangan niya ng panahon para kahit paano ay mahimasmasan sa ginawa niyang pag-alis. Pinagsisisihan niya iyon, ngunit para naman iyon sa kapakanan ni Sol. Kung totoong hindi nakakalabas sa sikat ng araw ang mga vampira, gaya ng sinabi noon ni Samuel, makakabiyahe siya ng ligtas at hindi masusundan ng lalaking humahabol sa kanya.
Malayo na siya sa lugar na iyon bago dumilim. Baka nasa airport na siya kapag na-realize ni Sol at ng kanyang ama na wala siya sa Villabagon. Kung hindi man siya makakaalis sa araw na yon o sa susunod na madaling araw, ay sisiguruhin niya nasa loob siya ng isang simbahan at hindi siya lalabas doon hanggang sa muling mag-umaga. Courtney, nanlaki ang mga mata niya na bigla niya marinig ang malamig na tinig na iyon sa kanyang isip. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Hindi siya makakilos. Courtney, may nag-uutos na naman sa katawan niya na tumingin siya sa labas ng waiting area. Tumalima siya at nakita nga roon niya ang isang nakatayong lalaki. Napanganga siya. Hindi pa gabi, kaya bakit nasa labas na ito? Pero maulap ang panahon at walang sinag ng araw. Saka lang niya napagtanto na sikat ng araw lang ang kinatatakutan nito. Bakit pa nakakalimutang sabihin ni Samuel ang tungkol doon? Courtney, kahit ayaw niya ay napatayo siya. Nahulog sa paanan niya ang kanyang bag pero hindi na niya iyon dinampot. Lumakad siya patungo sa waiting area. Tumalikod ang lalaki sa kanya pero nakakulong ng kanyang katawan sa kapangyarihan nito. Nagsimula na lang siyang umusal ng panalangin. Ngunit may kung anong humaharang sa isip niya para maalalang anumang dasal. Muli, ang pagnanais na makapiling ang lalaki ang lumukop sa katauhan niya. Humikbi na lang siya. Wala na siyang ibang nagawa. Sumunod siya sa lalaki. Bumilis ng bumilis ang lakad niya para makalapit dito. Halos wala na siyang maalala. Ang pananabik na makasama ito ang pumupuno sa sistema niya ng mga sandaling iyon. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya rito, ay tuloy na niya nakalimutan si Sol at ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ang lalaki iyon na lang ang mahalaga para sa kanya. Ano ba naman ang naisipan ni Courtney, mga kafelisidad? At biglang umalis sa poder ng mga bagon. Ano na ngayong mangyayari sa dalaga? Ganoong makukuha na siya ni Pasiano? Matulungan kaya siya ni Solomon? Ganoong halos hindi pa ito makakibo sa tinamong pinsala sa pakikipaglaban sa kanyang inang si Amelia. Mahanap kaya ng pamilya Bagon ang kinaroroonan ni Courtney? Kaya naman, abangan!